Paano mo ba masasabi kung mahal mo ng isang tao? Mahirap kasi maunawaan ang mga nararamdaman natin. Lalo na kung di tayo sigurado. Pero alam mo, kapag naramdaman mo yung tila ba, pagsisimula ng isang umaga, sa mundong nagbigay bigla ng kulay sa buhay mo, hayaan mo lang na tadhana na ang umakay sa'yo sa bugso ng damdamin mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Itong si Eddie, lagi akong pinipicturan ng di ko alam. Lagi ko siyang nahuhuli. At saka, sino kaya yung kachat niya? Kasi parang ang saya niya. Hoy, Eddie, alam mo, umuwi na tayo. Puro kachat dyan eh. Umuwi na lang tayo kung makikipag-chat ka na lang dyan. Francis, teka lang. Mahalaga to. Saglit lang. Magpapaalam lang ako. Sino ba kasi yan, Eddie? Francis, alam mo, huwag kang magselos. Gagi. Bakit naman ako magseselos? Bilisan mo na dyan, Eddie. Okay na. Tapos na. Huwag ka na magalit. Ano, tara na. Saan mo gustong pumunta, Francis? Hoy, di ako galit. Naiinis lang ako. Kasi kung may kipag-chat ka lang, umuwi na tayo, Eddie. Teka nga. Bakit ba selos na selos ka? Baka crush mo ako, Francis. Uy, hindi ah. Kadiri. Wika ako. Kadiri ka dyan. Ang arte mo, Francis. Tara na nga. Wika ni Eddie na eto. Hinawakan na naman ng kamay ko at magka-holding hands na naman kaming naglalakad. Naiilang talaga ako. Kaya lang, medyo mahigpit yung hawak ni Eddie sa kamay ko. Kaya ito, di ako makawala. Pero okay na din siguro yung ganito. Baka mawala ako eh. Kaya, eto. Lakad lang ng lakad. At nung mapagod na, naupo kami dito, malapit sa parang palaisdaan. Para siyang pool. At saka, dapit hapon na. Kaya eto, pahinga muna. Magkatabi kami ni Eddie na nakaupo dito. Tahimik lang siya na nagmamasid sa paligid. Ako naman ganun din. Pinagmamasdan ko lang yung mga dumadaan sa harapan namin. Ang tagal naman. Wika ni Eddie. Bakit Eddie? Ano bang hinihintay mo? May nakita kasi ako sa FB, Francis. Maganda daw dito sa gabi. May mga fountain daw dyan, tapos magkakaroon ng madaming ilaw. Basta, masaya. Talaga ba, Eddie? Di ko alam yun ah. Sige, hintayin natin. Kaya ito, habang naghihintay, nag-uusap lang kami tungkol sa dormitoryo nung bagong dating siya. At doon sa nangyari nung sumama kami kay Aling Yoli. Natatawa na lang kami kapag naaalala namin yun. Bakit ba kasi nawala yung eco bag?
At habang nakaupo kami, biglang nagkaroon ng malakas na tugtog. At napangiti na lang ako kasi naman, totoo pala yung sinasabi ni Eddie. Nagkaroon ng maraming ilaw na iba't iba ang kulay. At yung fountain, grabe, sumasabay sa musika. Nakangiti lang talaga ako habang pinapanood ko ang lahat. Grabe, ang saya naman nito. Eddie, salamat nag-enjoy talaga ako. Ang ganda pala dito. Wala nga naman, Francis. Wika ni Eddie na, pinipicturean na naman ako. Napakadami ko na sigurong picture sa telepono niya. Kaya lang medyo nagtataka ako. Kasi tahimik yung telepono ko. Tapos di natawag si mama. Wala din siyang chat. Nakakapanibago. Nakalimutan na ata ako kaagad ni mama. Pero mas okay na yun para mas malaya ako. At sa paglipas ng mga sandali, masayang masaya lang talaga ako. Kaya lang, medyo lumalalim na ang gabi. At mas padami ng padami ang tao dito. Eddie, tara na. 10 PM na. Baka hinahanap na tayo ni Aling Yoli. At eto, nagkusa na akong hawakan sa kamay si Eddie. Nasanay na din kasi ako, kaya lang, nung makasakay na kami sa jeep pauwi, ay hala, hindi na binitiwan ni Eddie ang kamay ko hanggang sa makababa kami. At kahit nung naglalakad na kami patungo sa dormitoryo, di pa din niya binibitiwan ang kamay ko. Tapos, di siya nagsasalita. Eddie, yung kamay ko. Wika ako. Francis, wala pa tayo sa dormitoryo. Baka mawala ka. Okay. Ang tanging sagot ko. Gagi, ang weird sa pakiramdam pero nagugustuhan ko. At nung makarating kami sa gate ng dormitoryo, sa kanya lang binitiwan ang kamay ko. Ayan, di ka na maliligaw, Francis. Ano, okay ba? Masaya ka ba? Oo naman. Sobrang nag-enjoy ako, Eddie. Tara na sa loob. Matutulog na ba tayo, Francis? Pwede naman, Eddie. Pero kung gusto mong makipagkwentuhan, okay lang sa akin. Francis, kumain muna tayo. Nagugutom na ako eh. Siguradong madaming pagkain ngayon sa ref. Tama ka, Eddie. Tara na. Kaya eto, pagkakit namin sa hagdanan, diretso na kami sa kusina. Kaya lang, nagulat kami ni Eddie. Kasi naman si Aling Yoli, biglang nagpakita na nakaputi ng suot. Bakit gabi na kayo? Nag-date po kami, Aling Yoli. Wika ni Eddie. Sige. Matutulog na ako. Hinintay ko lang na makarating kayo. Kumain na kayo dyan. Madami akong dala. Iinit nyo na lang. At ayun, pumasok na si Aling Yoli sa silid niya. Kami naman ni Eddie, nandito sa kusina. At habang nag-iinit ako ng pagkain, si Eddie. Oh, bakit may kandila? Saan mo nakuha yan? Nakita ko lang dyan sa ibabaw ng rep, Francis. Ito kasi yung gagawin nating ilaw mamaya para romantic.
Okay. Wika ako. Grabe naman si Eddie. Bakit ganito siya? Medyo kakaiba. Pero gusto ko yung mga ginagawa niya. Pakiramdam ko espesyal ako.